Diyos of the light, una po sa lahat ay kinikilala ko na ilang liwanag na siya po ang God Almighty, na siyang naging langit na Diyos Ama, naging lupa na Diyos Anak, at naging tao, Diyos Espiritu Santo, Amang Adan. Kinikilala ko ang nilikha ni Amang Adan, siya si na Eva, Diyos Espiritu Santa. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Ama, siya ang ating Amang Hari, Ama Martiniano Managelo Tabagan Talosig. Siya po ang personal ng langit. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Anak. Siya po ang ating Inang Reyna, Inay Conchita Santiago Ilagan. Siya ang personal ng lupa. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Espiritu Santo at ang divino personal ng Diyos Espiritu Santa, Ama at Ina, Amang Reyna, Amang Hari at Inang Reyna ng sanlibutan, na sila po ang pinagmulan ng ating buhay at ng ating katawan, na sila din ang pagmumulan ng ating walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan nating lahat. At kinikilala ko ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ang aking ama. Siya po si Prinsipe Dalmasio Wilma at ang aking ina, Prinsesa Wilma Dalmasio. Sa lahat ng mga kapatid na nagsasaysay ng katuruan, iisang Diyos, langit, lupa, adan, kadlay sa ating lahat, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa aming pong YouTube channel at sa aming pong Facebook Live, kadlay sa ating lahat, sa mga trumpeta ng Motherland at ng Promised Land, yung nauna at yung kasalukuyan, kadlay sa ating lahat. Ako ang inyong kapatid, Prinsesa Alma, na narito sa Motherland sa Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian Isabela. Dito kami sa Cagayan Valley, Region 2, Philippines. Diyos sa pugatlight at mapagmahal na araw sa ating lahat, mga kapatid ko, na ayat nga lawag. Ititunggal maisya kada tayo amin, kakabsat ko nga, tanyo datoy, pagka hindi niya ibinigay yung parang iti ayat na kada tayo, malamig. No? Pagka naman matindi yung pag-ibig niya, yung init ng pag-ibig niya o yung bara iti panagayat na kada tayo, digaangan tayo men. Ganon. So, but then, hindi tayo po pwede po na, ano ba tawag dito, magreklamo. Kasi may mga taong nangangailangan at ng init ng pagmamahal niya at mayroon din yung hindi nangangailangan. So, sa atin po ngayon, ito po yung explanation ni Ama Martiniano noon na bakit ang September, October, November at December ay malamig. Sapagkat kanya dito sa panahong ito, ipinadama ng mga anak niya ang panglalamig. Pero bakit na po pa naman na sa January, kasama naman na ang January at February? Ngamin isudya kunanan nga rudan nga, ada iti saritaan ngamin nga pagraranudan, wano nakirat. No tayo ti bendisyon, ni makiranranod tayo iti bendisyon ni Ama Adan kan Ina Eva, ngam nakiranranod tayo mo, iti basol. Apay, ngamin, nagtultulan tayo. Nabsat ko. So, ito na po ngayon, kailangan natin na ipaunawa, kailangan natin na po ngayon na ipaliwanag. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, napakadami, no? Ng mga bagay, kailangan tayo na, ito muna, kailangan tayo na, ano ba tawag dito? Ma-ready. Bakit? Ito nandito na sa atin, nasa atin na yung katuruan, isang Diyos langit lupa adan. But then, even though na nasa atin, napag-uusapan na natin, yung katuruan, isang Diyos langit lupa adan, mayroon pa yung magaganap po na paano po sa mismong live na ganap. Mas maano pa yung mismong live na ganap. Kaya sabi ko sa inyo noon, sabi ni Uncle Ray ko sa akin, sumangtot pa'y Alma, dito yung Motherland, dagiti tigre. Dagiti narurungsok nga ayot, kunana, dagiti nuang kadabaka. Iti da ito yung lugar. Iti may nga salita na kanyak, ini example lang
Kaya rig na kunana na pang ka nagdigos ka nadadalam nga sabon. Deta nga sabon, idirinwar ka, nga na pang nagdigos iya banyo, hamo na ala day nga sabon mo. Adan sumaruno. Hamo mo mabalik ang unagan kasi si maruno. Ngamin tunurin mo aja kadamagon, aja sabon ko nakita, ibaga na awan. Imposible nga awan ka. Isola si maruno ka, binabantaya mo, awan ko na. Ang ka mabalik mo kaya, dyan. May amon. So kadagidyan nga banbanag kasanutay nga palabason na gijay. Kaya kuna na matindi pa yung mangyayari. Ikasungag na siya kuna kada tayo amin at dadagidyan banag nga hantay pagkikinawatan. Diyan pamilya tayo at dadagidyan banag nga hantay pagkikinawatan. Pero di sa sangbay ti adong nga tao nakarkaro. So sa ngayon we should condition. I-condition tayo di kapanunutan tayo. Iji puso tayo kung maging yung katawan natin. How? We must condition it na in a way na paano yung gagawin natin. Kasano tayo nga maka-adjust? That is why isa sa mga salita na sabi, hamoy lang nagpikapadang mga tao, tinapatag sila tinalantan. Bakit? Hindi mo sila pwedeng itulong kung anong gagawin nila. Isunod, uray tila ito yung asursuro. Adun tayo pasat na nga, iti amuda, isunod siya kinapuno, sunod siya kuna. May hindi lamang naman actually itong tao, itong kapatid na ito ang nakarinigan ko. Nga kuna na, itinapatag agaramit ka na saya at kin mamati kay ti Diyos. That will be enough. So, kung ganon, lahat ng aspeto, lahat ng ideolohiya nila, awanan mga mudya sursurumeme sa nga Diyos. Kasi gagawa na lang sila ng tama at maniniwala sila Diyos. Kasi alam naman niya kanya na, you pray for him. No? Nakararakan. Dumawag ka ni tulong, dumawag ka ni pamakawan na. Ano pa yung kamalian mo? Diba? Ngam iyaman pati may sasarita ni Ama. Agbirбирok ni Ama ti kadwana. Ngam mangyam mo, mangipakaam mo, mangipabigbig ka mangbiggbig. Iti may masa nga Diyos langit tagadan. Sursuro. Kabsat. Katno saan, katno datay amin, it will be enough na mamati tayo and we do good things. Sino ti mangipakamuharo niya sa sulo? Sino ti mangipalawag niya sa sulo? Tako na ni Ama, iti panakaamu tayo, kabsat, panakararat tayo, panagaramit tayo, iti nasayaat, kabsat ko, pinagaramit din na siya na din kung pinagkararag, kung napay lang ni Ama, sometimes we fall, and sometimes we stumble. Apay, ngamin, kung na iti saan tayo mo, kung maawatan ti, kung suro man may sa Diyos langit nagaadan, maminsan may ipakat tayo di pakumbaba. Maminsan may ipakat tayo ti konsensya. Maminsan may ipakat tayo ti kinasingpet. Maminsan may ipakat tayo. No? Di pasensya. Ngam saan nga kanayon? Ang all the time. Sakpaminsan lang. Apay, ngamin, hantay amo di pakaistoryaan tayo kin ijay Diyos. Kasi ang hangad niya, kaya nga sabi ko nga, taji karutan, las nga himno ti Motherland, no? Imperatrice. Sa ating amang Diyos na, hari ng langit at lupa. You do good things, you pray to Him, Him ata, amang arot aya. Imhamumit amo no kasanong iso na nagbaling nga Ama, makuna lang nga Ama, wanta ko na gamin Ama. Katulad pa rin po ni Ama Martiniano, apay Ama ko na tayo, winta Ama ko na dami, agiging kadwa kami. Apay Ama ko na, winta Ama ko na damit kami. Ngam apay nga Ama, wanta ko na dangamin. Pero deep inside, hamong mulo apay. Amsan, isungod na dyan, pasat na nga uray ka ni inay ko na tayo. But then, apay nga inay mo? Wanta inay ko na da. No? Apay nga inay. Katulad ito, hindi ko, the first time na papapan ko, ijay Aurora. Inay ko na gaming kanya na. Inay, titawag mo kanya na.
ta isunati pasyat ni inay. Isunati ayan ni inay. Okay, inay. O di inay. Okay. So, adagim manak. May sagim manak ni Bugay, ni Sister Rema. Isuna manan, isuna inay mo lang. Kaya nga napan niya sa uwe. Nga kunang na ni inay Conchita kini Sister Eva Ide. Ide, lagi timog udingan aldaw na personal. Kunana. Habang siya ay aking sinusuklayan, na sinusuklayan buhok niya, ang sabi niya sa akin ganito, anak, huwag kayong malungkot sa aking paglisan. Kanya, sapagkat sa aking paglisan, ako ay dadami. Kasi, di mami da. Inati Aurora, inati Kastoy, inati Kawayan, aduda. Inati Bugay, inati ito. Marami sila, di ba? So, dadami ako kanya. Ngunit, ang maraming ako ay unti-unti din lilisan sa inyo. So, kumbaga na nga isang namo na dajay, ang maraming ako. Kasi sila nagpakilala sila na ina sila. Diba? It's not the point, only lang naman na, hindi lang naman ang kasalanan is maging ikaw patawag ng ina eh. Hindi lang yun ang replika ng ina. Kasi kung ikaw ay, dato'y diretso, hihingi ka ng pabor sa kapatid mo, sa ibang tao, at ang gagamitin mo ay ang ina. Sabi ng inay, magpapatayo daw tayo ng ganito. Sabi ng inay, magpapatayo daw tayo ng ganito. Sabi ng lola, magpapatayo tayo ng ganito. Kasi sinabi ng lola, sinabi ng inay, di magbigay ka. Yun ay diretsahan din po na paggamit sa inay o paggamit sa lola. Na kahit hindi mo sabihin, ako tawagin niyo akong ina. Hindi ganun. Hindi ganun lang. Hindi po ganun lang yung usapan dito. Kundi ang usapan po dito is paano mo siya gamitin. Paano mo siya gamitin? Kasi agdudungo mo ti pa nakagamit eh. Mabaling na sikati, agbalin nga amang personal, mabalin nga gamitin mo dyan agad. Diba? Kaya nga sabi ko nga, iti intayo nga panangam mo, panangipakam mo, iti kabalinan, iti sursuro may sa nga Diyos. Amin, ang ito'y matuklasan tayo. Amin na ito'y maipanawa. So, balik na tayo sa usapan na, DJ Garuden, aduti kakabsat tayo. Nga kunada, basta garami ka nasayaan. Then, pagkararag ka mo, it will be enough. Ngam kakabsat, si Jikunakon, uri agaramid ka nasayaan. No sa mo amu di Diyos ken ka, kasano ka ron. Diba? Parang ako, diretso usapan. Sabi ko, pumunta ako ron. Diretso, ato ihihang ko nga, kasi diretso sabi kasi ni brother, namingwit. No? Ako sabi ko, diretso sa usapan din sa isip ko, sa totoo lang namingwit din ako eh. Pero, ang aminit, apay nga namingwit. Kasi sinabi nila agimbita ka. O di agimbita ka. And then, sinasabi ko tahasan, diretso usapan. Pag naalala nyo ang motherland, dating ang panahon sa Sagi, sa isipan nyo ang motherland, Second Jerusalem, hindi chapter motherland, Second Jerusalem. May, ako na kapatid nyo, naruroon at handang, at naghihintay sa inyo. Yun yung salita ko. So, anong ibig sabihin nun? Talagang, diretso usapan, namimingwit ako. Sinabi mo sa Aurora? Sinabi ko sa Aurora yun. Ano sabi nila? Kasi pagdating ng panahon, kasi alam nyo, supposed to be ayaw ko, kasi sinabi ko naman, ayaw ko nang dumalo sa patay. Pero sabi ko, kung hindi ako darating, hindi ako pumarito sa inyo, anong to magiging rason nyo? Sinong kilala natin sa motherland? Wala. Bakit pa tayo pupunta doon? Wala tayong kilala. May kilala tayo, ayaw naman tayo. Ano pang silbi ng pagpunta natin doon? Diba? Pero ako narito ako ngayon. Para sabihin sa inyo, diretsong usapan. Pag sumagi, pagdating ng panahon na sumagi, o gusto nyo, o na-miss nyo man lang ang motherland, sapagkat noong panahon, ito naman talaga ang pinaruunan nyo eh. Ngayon, at least, mayroon kayong maisip, may kapatid kami roon
napapasyalan namin nga masangputan mi ket sangon na kami. Handa na humarap sa amin. And that will be ako. Yun yung sabi ko sa kanila. Hindi ko sasabihin kung kailan. Nasa inyo yan. At least, at pagpampanunutan niyo. O, tapno kasta, at ang tuti pa sa tumad nga, asumahi pa nuna yung nga, mapanak ko nga, mawawa mo papanak ka dyan. Parang ako. Umayak ko nga dito, yung may papanak. Di ba? Kasi alam natin magkakaroon. Kaya nga sabi ni Sister Jezabel sa akin kahapon, parang kagaya lang yan sa naganap sa baba. Naroon tayo nung wala na. Yung DJ ngay kumapastol na nang akay sa atin. Uwan na samputan tayo. Uwan na jibubong. Nga pagsamputan tayo. Lumada jibubong. Pero yun nga, wala na yung warm hug ba? Wala na yung warm hug ba nga? O Sister Adaka. Yung parang wala ka na lang lasa. Makita ka sa hindi, wala ka na. Ano pa yung hangad mo na pumaroon na bumisita, di ba? Wala na. Pero tayo'y napakapala dahil sa mga bagay na nangyari yan, talagang ibinigyan tayo ng panahon, binigyan tayo ng bubong na silungan natin that we are going to feel the warm hug na kagaya ng, kaya nga sabi ko sa inyo, kagaya ng dati. Kaya nga sabi sa inyo noong si Ama Martiniano ay personal nasa sa atin pa, nang tayo ay pumunta sa Promised Land, meron si Amang Martiniano na pinupunta natin, na siya yung nagbibigay sa atin ng, hindi man totally warm hug, pero yung warm baga na pagkalinga na, ada isuna nga sumago kada tayo, makiistorya kada tayo. That is so great naman, di ba? Kasi ano ba, pupunta kasi sa bahay na hindi ka naman pinapansin. Labas-labasan na kami trahe, awan lang. Diba? Ganun naman yung talaga eh. So, punto, tatak, awan ni Amang Martiniano nga personal kada tayo, kaya mapangka-promise lang, bisitahan ta magbagay. Ganun yun. So, ganyan din ang nangyari. Nung napakapalad natin, na gayon man ang nangyayari, talagang panahon ang nangyari, panahon ang naging parte ng nagplano ang panahon para sa atin, na kailangan na nating pumaroon sa tinuturan nila na base ng hardin ng Paraiso, nasa taluktok ng bundok ng 3 ime, nakatanaw sa mga palayan. Nga, kaya nga pinag-usapan namin kahapon ni Brother Petronio, kaya na sa una-una natin manggakin inyo dito talagang makitang titanap, tinagilian. Kasi doon yung punto na gano'n eh, sabi, dagay, titanap, tinagilian. Nagkaroon tayo gano'n para si Sister Estela, tapos mas lalong masirpat na tayo, ito bantay. Wow, masirpat na kami ha. Wow, parang gusto ko yun ha. Ay, katun tayo, tatlo, lalo nga masirpat na kayo ha. Wow. Basta highway niyo, ay, dyan yung mother na dyan, dahil daan pa na kasi dyan sa pala. So, yun yung mga, as a bagay, okay, we were going to talk about that. O, diba, dito naman yung yung krus na puti, para hindi na makarangan. So, we'll see, kaya nga, nung panahon ng summer, nung pinutulang ko yung mangga, pinutdam kami, nakadarangin ko na dan. Ay, walang problema yan. Okay, pero, yung sa chiko nakarod na, inungarod, ito talaga makitang titanap tinagilian. Wala talaga makita maging kajay, ko na eh. Talagang, kaya nga doon sasabi, ang hardin ng Paraiso ay nasa taluktok ng bundok. Nakatanaw sa palayan. Nakatanaw sa mga palayan. Okay, hindi sa palayan, sa mga palayan. Kitne, kasi ko na tanap dayta. Tanap tinagilian. Kapatadan nga pagmulaan ti palayan. Absat. Kaya nga, nung doon sa punto na gano'n, kaya nga sabi ko nga, tayo nasa bundok tayo ng 3 ime. Kaya nga yung sabi ko, kita nyo, dagitakan tayo. May tinatawag na bundok ng 3 ime. Inaawit nyo Kaya sabi ko, hindi po pwede na sa Luna, Kawayan, or Aurora.
Kasi nasa motherland, Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela. Hindi po pwede. Alam niyo sa totoo lang yun daw na taluktok ng bundok, nasa Biblia yun. Binasa nila yung nasa Biblia yun. Imagine mo, mga kapatid ko. So, kaya nga sabi ko sa inyo, ito yung mga patunay lamang. Ngunit sabi ko nga, hindi ito ipinipilit. Ngunit ay pilit. Kaya nga sabi ko, mapaparoon ako. Yung kasunod, ikaw na bahala. Kasi hindi ko naman makontrol yung isip nila, di ba? Siya lang naman ang magpabago ng isip nila eh. Siya lang din naman ang magkondisyon ng puso nila. Para sa ganon, bumalik sila. Or, makilala na nila. Sapagkat, kaya mo sabi ko, magaganap pa ang lamurok mitam. Oh, magaganap pa ang lamurok mitam. At kayo mismo nasa sa inyo ang mensahe ng lamurok mitam. Ano ito? Ito yung mabakuran ng motherland ng 8 feet ang taas, 8 feet ang haba. Imagine mo yun. Alam mo yun. Hindi dito. Doon sa amin. Sa motherland. Second Jerusalem. Kaya nga sabi ko nga, ang mga bagay na ito, mga ganapan, ang lamurok mitam po, ito yung isang kwento ito na pag mababakuran ang motherland. Ayon sa kwento, ang sketch nito ay nakita ni Apo Mariano Bulaling sa likod ng Inay Conchita. Sa likod niya kasi umaandap daw. Umaandap. Kaya nung umaandap, ang sabi ng Inay Conchita, kasi dinodrawing niya sa lupa. Pero nang pumaroon kay Ama Martiniano, ang sabi ni Ama Martiniano sa kanya, kailangan mong iguhit na sa papel. Ngunit, so, nung ganon, Inay, guguhit ko daw sa papel. At ang sabi ng Inay, kailangan 2 kopya. Ama, kopya ng ama, at kopya ng Inay. Kaya, sabi nila, hindi ko napatunayan kasi silang nagsabi at sila rin ang nakaalam, nung naiguhit, ang kopya na yan, kanila, naiwan kay Inay Conchita yung isa at naibigay kay Ama Martiniano yung isa. Na kay Ama Martiniano yung isang kopya. Kasi si Ama Martiniano naman actually ang nagbilin kay Mariano Bulaling na i-drawing na sa papel. Ganon. Pero sa ngayon, kahit nasaan pa yung kopya, it doesn't matter na. Kasi dito yung kaganapan. At ang sabi, doon mababakuran. Ang napakaganda doon. Yung bakod niya na 8 feet ang taas at 8 feet ang haba, pawang ginto yun. Umaandap at aandap. Ganun katindi, mga kapatid. Sabihin ganun katindi ang pag-andap nito. Sabi ko sa inyo. So dito, mayroong magkakaroon ng 2 gate. Magkakaroon ng 2 gate. Ayun sa kwento nila, ngayon, ang nasa loob, kaya Suji Sarita, tayo na naririto na, huwag tayong pakasiguro. Kasi ang nasa loob at ang nasa labas, parehas na pipila, papasok. Parehas tayo may pipila. At mayroong gwardiya sa gate. At dati, security guard. At yung security guard, yun ang magtatanong. Unang gate pa lang, may security guard. Kat mo alaan ta, sino ka dito security guard? Siya kada sarili nga security guard, kada mo security guard mo. Isudya ko na ni mga bantay. Sino ti mang bantay kada tayo, sino ti security guard tayo, isudya biyag tayo. Kat security guard to mismo, ti sumabat kanya tayo tigay. Sino ti personal ti security guard? Sino ti personal di biyag? Iso ni Ama. Ngam ngamin ti salita, nagasat ti tao nga makabigbig kanya. Nagasat ti tao magtalina at ti pamati na ti oras kan tiyempo ti dadateng na. Baka hangarod nga dati arupa.
Di ba? Siguro. Sa baling araw. Dahil ko nagkaroon din, ang mga misyonaryong pumarito sa motherland, hindi sila nagkasundo-sundo, nagkahiwa-hiwalay, nagkaaway-away sila. Bakit? Ang ilan sa pumarito, ang sabi, ang madaratnan nila dito sa motherland ay batang ninyo. Ang hinanap nila dito, batang ninyo. Yan na nga, Dijayan. Ang sumunod na pumarito, ang sinabi, ang hahanapin niya sa motherland ay ang edad 40. O kasi batang ninyo kung 40, di agapadan. Ay, ginawat ko, batang ninyo. Ay haan, ginawat ko kat edad 40. Ay, put na dyan, edad 40. Ay haan, put na dyan ninyo. Ay, kasundo. May sapa, dagdagan natin. Iti kuna na dyan, may sumarunong nga may sapay, nagbiro kuna na. Haan, may sa iso na nga lakad. Lakad. Tamo. Ang hahanapin nila kung titignan mo yung ninyo, yung edad 40 at yung lakay, parehas lang ang lakay. Paparehas lang ang lalaki, aya. Something like ganun, pare-parehas silang lalaki. Kit motherland dito, yapay nga yung lalaki, di hanapin da, umaya kumaya. Ano nga mo? Tanin nyo, edad 40 at lakay ang hinanap nila. Anong mangyayari sa mga naghanap? Mag-away-away sila pag nagdating sila ng isang lugar. Bakit? Kasi hindi sila magkasundo-sundo. Ito ang napakaganda sa katuruan at ipapakilala niya. Ang ninyo kasi ay ang buhay. Ang edad 40 ay walang iba kundi si Amang Adan. Na siya rin ang Diyos, Adan, Salvador, El Niño. Bakit? Siya kasi ang personal ng liwanag, buhay at pag-ibig. At mga kapatid ko, ang tinatawag natin na lakay. Siya pa rin si Amang Adan. Kaya nga sabi ko, diretsong usapan, sabi ni Ama Martiniano sa akin noon, nung tinanong ko siya, Ama, hamit kaya ni umay ni Inay Conchita ka na ditoy. Kit ko na kanya, kapay papanan na ngay kano, apan ama ka na dyan taggat. Anak ko na dyan taggat. Apan na kano ama bisitaan ni Ama lakay-lakay. Tatako na kanya, siyak mutlaang dajay. So ako, hanak pumayag akin, no Ama Martiniano isuna. Tapos ipagana nga, siyak mutlaing dajay. Haan ama, di taggat dajay. Winyarot siyak mutlaing dajay. Haan ama, kasi lakay-lakay dajay, siya ka Martiniano. Haan, siyak mutlaang dajay. So, siyempre, kagaya niyan, ninyo, edad 40 at lakay, o di hindi na magkaintindihan na. Ako din na to, nakikipag-usap, ang malakay-lakay, kung Ama Martiniano, ito talahi magkaiba, di ba? Tagtakuna na kanya, kita unlak man nga umen, o niya makita kanya. O siyempre, ang pumaamo na niya, kaya nakaiba ka, niya makita kanya, kanya panakita kanya. O yan ko mo, hangka din may sak alakay, kung anak. Uwan ama, o baga kanya may sak dajay. Pero hindi pa rin matanggap ng isip ko, kasi kung iisipin mo, magkaiba talaga. Parang ito na diretsong usapan na ni Inay Conchita at ni Centrabilita. Oh, si Centrabilita ay taga dito sa Nagilian. Si Inay Conchita ay taga Batangas. Oh, ngayon nung pumarito si Inay Conchita, ang sinabi niya, siya daw si Centrabilita. Inamin niya. Ngayon, para mapatunayan, siyempre pinatunayan na true kwento. Kaya nga, naniwala naman si Doña Mamirtamina. Tingnan mo, ang lahat ay naganap. Mga kapatid. So si Ama Martiniano, kaya nga sabi ko, kung hindi natin malaman yung katotohanan na kwento, at mula sa simula, hantayan mo, sa din ang pagkukuri, hantayan mo, Taji ko nagkaroon ninyo, edad 40 at lakay. Kung hindi natin alam yung kabuuan ng kwento at kapiraso lang yung kwento na alam natin, ay hindi na tayo maghihintay pa ng isang oras dito na mag-uusap-usap. Mahaba na yung isang oras. Maghihiwa-hiwalay tayo. Kasi hindi tayo magkaintindihan. Kaya nga may isang kapatid ang sabi, kung magtatawag ka ng tao, kanya,
Kahit 5 tao lang o 2 tao lang, pagharapin mo sila, may hawak silang Biblia. Isang magkaharap sila, para sila may libro Biblia, pero magkaiba sila ng relihiyon. Yung 1 minute, okay pa sila. Yung 5 minutes, maybe, okay pa sila. 10 minutes, mapalad kung hindi sila magkasuntukan. Bakit? Hindi sila makaintindihan. Kasi nagpipilitan sila at walang gustong mag-give up sa kanila. Pareho naman libro Biblia hawak nila. Yan ang problema. Kasi parang tayo din, kung ano lang yung ginusto mo, or yung sabi nga ni Ama, small learnings are dangerous. Kung yung narinig mo lang, ang ipinapayt mo, na hindi mo naman alam pala yung kabuuan. Kaya mahirap kung hindi mo alam yung kabuuan. Kagaya nito, tumawag ka ng Amang Diyos, o kahit pa sa English, God the Father. Paano maging God the Father? Yung God, paano mong naging Father? Kasi sabi nila, ganun lang. Kasi sabi nila, Father daw po yan. Kaya God the Father. Pero, yung connection mo, wala. Wala yung connection mo. Yun ang isa sa mga bagay, mga kapatid ko. Kaya hindi tayo magkaintindihan kasi tayong lahat hindi natin alam yung kabuuan ng kwento. Kaya kailangan malaman natin yung kabuuan ng kwento. Mga kapatid ko. Kaya nga sabi ko nga, dito sa mga bagay, we should be. Alam nyo, napakagandang bagay ha. Kasi sabi ko, ang katuruan at sinabi ni Amo Martiniano, Tinay Conchita, ang kayamanan ng Diyos, hindi natin kayang ubusin. Ibibigay niya sa atin, iisipin lang natin, nariyan lang lahat ng mga bagay. Alam mo, sagot niya kagad sa akin, kailan niya ibibigay? Diba? Ngayon ang tanong ko sa kanya, kailan mo gusto? Ayun ang tanong ko eh. Kasi diretso ko sa, alam mo talagang kinuha niya yun, kailan niya ibibigay, sister? Ngayon ang tanong ko naman sa kanya, kailan mo gusto? Tapos sabi niya, kayo nasabi niya sa akin, hindi, nag-isip siya eh, hindi niya diretsong salita, hindi niya sinabi. Hindi ko, kailan mo ba gusto? Ibig mong sabihin na ako magdesisyon? Oo! Ikaw magdesisyon. Tinan mo ha, sabi ko sa kanya. Itong katawang ito, na nakahimlay ngayon dito, itinibot niya yung sarili niya. Itinibot niya sa sarili niya, I can say, sasabihin kong hindi naman po pwedeng sabihin natin hindi niya tinibot, ano? Kasi nga, makakasama niya yung mga kasama niya, ganun, basta ganun. So, diretsong usapan, ayaw ko namang sabihin mag-judge ako or something, tinibot yung sarili niya. Siyempre, wala naman siyang asawa, wala namang anak, diba? So, she can do anything she want, on the way nga, yung mission na, and so on, kaya niya. Ikaw, kaya mo yun? Huwag ka nang bumalik ng Canada. Dito ka na, mag-aral ka na. Pero gusto yung bagang. Huwag ka nang bumalik ng Canada. Dito ka na, mag-aral ka na. Mag-aral na tayo para wala nang lihim. Ikaw din naman yung magtuturo na. Bilisan natin para isa ka na rin, magturo ka na rin. Pero huwag ka nang pumunta sa Canada. Biyaan mo na yung mga anak mo, biyaan mo na yung pamilya mo. Basta dito na sa katuruan. Nag-isip. Yun lang. Walang dalar dito, doon meron dalar. Kaya if you wish, ngayon na, how can you devote yourself? Kasi minsan nagiging ano din yan eh. The more you give, the more blessing you receive. Ano? Pero ang problema kasi nun, binabayaran lang natin yung panahon. Pero hindi natin tayo yung gagawa. Ang gusto niya tayo yung gagawa eh. Kasi hindi niya pwedeng sabihin, mga anak ko, ako ang yung ama. Mga anak ko, ako yung ina. Ganito. Hindi pwede. Kaya nga tinan mo, wala na sila paano na ngayon. Yung mga katuruan, yung mga salita nila, sino sa atin ang nakaunawa? Kasi doon sa salita, doon niya sinabi yung bawang katotohanan. Yung ang mga puno na makiadal. Paano mo malalaman yung katotohanan? Kaya nga sabi ko, ang mga awit na yan ay mga surrender yan sa likod. Na yan ngayon ang inaawit mo.
Pero hindi yan ang nais ng Inay Conchita. Kasi may katuruan ng Inay Conchita, may sa nga Diyos langit tagaadan. May katuruan ng Inay Conchita, agnos kin ay de. Ano yung kwento nyo? Hindi na isurrender ka no, dahil tatap no gamitan. Haan, ada sarili nga kukuha na. Ay, istulit nga. Ada sarili na. Nya kaya mo asawa? Kabsat? Ikang kapinggan? Awang iskamang tuti pinggan na gamitan? Haan, ada pinggan ko. Di ba? Di ba ganun yan? Si Inay at dati, talaga nga sursuro, isunod na binirok na nilang itong manggagamot, iso na timang ibagano sino iso na. Kat, ni Ama, ni Inay Conchita, niya pa na, anak na, i-promise na, at dati sarili na nga sursuro na. Diyan na gawin to, adapt on something. May sarili silang katuruan. Ngayon, ang isang usapan, ito pag-usapan natin, mga kapatid ko, it is surrender. Kakabsat. Kagaya niyan. Surrender mo siya pagtumukan niya. Ano gamitan nga yun? I-surrender mo na eh. Ano gamitan nga yun? Kakabsat. So ano yung surrender mo? Pati libro Biblia. Hamo gamitan yan. Aham mo pa'y masapulan adin taad dati. Kumaga parang i-surrender mo, taad da itid kukong ka. Sukatak di jay, di ba? Sukatak. Hangay surrender mo, tayo gamitan nga pag isurok ka. Hana, Diyos ko, no? Yung surrender mo, tayo isurok ka niya. Kaya nga, nasa sayo eh. Alam mo na yun. Alam mo na yun. Nung sinurrender mo, ibig sabihin, mayroon akong ipapalit, mayroon akong ibibigay sa'yo. Namas pa doon. Hindi yung isinurrender mo, maliban lang na history nitang issue, hindi nga kung nanagawa. Jebalong mo ay pagbibingayan tayo. Tako na nano, jebalong mo kahamukanan, baka kano danay lang okay dyan. Ha? Kasi uwe, apay atabalong mo hamunga kanan, niya kaya mo masawaan. Raman ang ba't ako na nga idi? Apay kano, kanyami, jebalong mo no hamuramanan, kaya nasawon at daing kabil mo dyan nga sa bali. Kuna na. Ay kasi dyan, uwe. Pero yung katuruan, nagiging surrender. Kaya nga noon, maraming nagsasabi. Ang kayat na Inay Conchita, daribulto na. Ato ribulto na. Kunada. Di kunada. At dadagita, maawag ka ribulto, makunada, ta surrender dagijay. In surrender da. Ngam ita may palawag, nga iti kinapudno nga, panto ginapintas nga saritaan, at daribulto na. Pudno. Inya kanti kayo nasa munti ribulto. Kat kuna ni Ama, revolt. To. Sino iti agreb-revolt mo na kuti nga dua iti rabaw iti daga. Iso ti babae ng lalaki. Anya nga ito dagiti surrender da. Statwa. Bueno, imahe. Nung alang ta, ato ti imahe na surrender, when ta anda masapulan na niya, kat kuna ni Ama, itanti panawen, close na po, at makihasalamuhan na kayo sa buhay na libro. So, buhayan, mayam amon din ninyo. Ninyo, ninyo, kaninyo natin. Sino tayo ninyo natin at ninyo? Iso ti biyag, iso ti angos tayo. Iso ti kuna ni mga santo ninyo. So siya sa nga, santo ninyong gala. Well, siguro nga may pasyando kayo, so masinto ninyong gala, tikukam. Pero hindi siyang nagagala, kundi ikaw. Ganun po yun. Iso dito ito ta, maiyam amu am amin. May pakamu amin, kapsat. May palawag amin. Kapsat, apay nga ipalawag tayo. When ngamin, kapsat, ta iti, napatag, tipan nakaamu tayo. Apay. Isunod nga, sabi mo, pag gumawa ka ng mabuti, nagarami kang tinasayaat, nananalangin ka naman, at naniniwala ka sa Diyos. Adukas dyan. Nung iyapan ta diretso, tinasisingpot, ito'y lubong, aduda nga nasisingpot. We are not going to sing aman manula nasisingpot. Haan, adu ti tao nga nasisingpot. Oh,
Lalo pag sinabi na, we are going to help each other. Parang kagaya ng usapan ngayon sa LA. Hindi daw, buti na pa sa LA kasi mayroon yung pagtutulungan nila. No? Hindi masyadong maramdaman ng mga tao doon na nasunugan na talagang mahirap sila. Why? Because every day na mayroon yung talagang, nandun lang talaga yung mga tent na mayroong pagkainan. Maraming supply. Maraming supply. Damit, pagkain. Maraming supply sila. Kasi bakit? Kasi di kunada garudan, we must help each other. O di nagsasayaan talaga jay, they are taking good care. Di di countryman da? Diba? So, may pagkatay nga, nasasaya at dan. Nagsasaya at talaga dyan ang tao, tumulong ka, di kapwa tao da. So, may problema pa? Kung nagsasaya at dan, siyempre, they are praying to God, wala tayong problema. Pero niya ko na ni Ama, awan makamu iti Diyos. Awan makamu kini Ama. Yun yung mahirap. Kasi even though you know, even though you are so good, sa kapwa tao mo, if you doesn't know God, yun nga sabi ko, hindi ka makahingi ng mana mo. Kasi hindi mo kilala yung God eh. Ano yung papamana niya sa atin? Buhay na walang hanggan. Nam ay ngawang patinggana, langit kang daga. Kasanong tatangar nga ibaga. Diyos ko, ikanamat at ibiyag ko ag nanayaw. Kung ibaga na apay gikang ka. Una ta na simple ta ko na. There should be, mga kapatid ko, yung point na ibigay mo sa akin ay yung buhay na walang hanggan. Kasi anak mo ako. Di kawawa ka naman pag namatay ako. Malulungkot ka. Ano? Yung Diyos ang kawawa pag namatay tayo. Pero we can only say or we can only tell that sa Kanya kung alam natin yung relationship natin to God. So that is why so important na malaman at makilala natin yung Diyos. Bakit kailangan tayo mag-behave? Kasi anak tayo ng Diyos naging tao. And who we are. Kaya sabi ko, sa ating amang Diyos na, hari ng langit at lupa. How can you claim kung hindi mo alam ang kwento? Paano mo iaayos kung hindi mo alam yung kwento? Wala lang. Kaya nga si Kunak, everything that we have, ito lagi lang sinasabi, sa bagay tumaan tayo sa puntungan. Awanti ko pa tayo dito yung lugo. Yun, karamihan salita nila yan, sa bagay dito din. Awanti ko pa tayo yung lugo. Malaksit itidakas nga ramit tayo. Ngayon mababago. Ang lahat sa mundo ay pag-aari natin. Ang lahat ay pag-aari natin. At tayo ay mabubuhay na walang hanggan, mamanahin natin. Ngunit even doon na pag-aari natin lahat, kung tayo o ang buhay natin ay lisanin ang ating katawan, wala na tayong pag-aari. Kaya nga sabi ko sa inyo, itinapintakapaspositan. Ito yung magiging mahirap na parte nila kasi yung pag-aari ng isa, paghahati-hatian na ng magkakapatid. Awang kukwa, ti follower dyan. So, biing walang pag-aari ang follower sa dinugaro, ipag-uumuan na. Kaya kailangan nilang pumarito. Diba? Kailangan nilang pumarito. At least kanya tayo talagang hinanda niya. Kaya sabi, ano yun? Ihinanda ang tunay na motherland. Itinuro ang pagmamahalan. So, ito yung bagay. Kasi bakit? Awan di may bagang nga. Susi ko nada kanya. Madidamit gamin lukan yung simbahan. Apay anya ngamin, ayan di pagayat yung itang